Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? So ayun po, madilim po. Wala po tayong kuryente. 6 a.m. to 6 p.m. po. May under maintenance po yata. Ineme, ganun. Pero meron po tayong maliit na ilaw dito sa kusina. Ayan. Tapos pumupundat-pundat na siya. Ano po yan? Battery operated lang po. So ayan po, magsasaing po muna ako. So ayun po ng mga kasawlo, nagsasaing na po pala tayo. Ayan, yung ganitong klase ng panahon nakakatamad, yung walang kuryente, tapos ang sakit ng pakiramdam mo dahil sa sipon po, nakakatamad po. Anyways po, ayan po, nagsaing lang po ako, di po tayo magluluto ng ulam. Bali, pinabili ko po yung mga bata kay Sao ng 5 star ba yon? Yun po, yung fried chicken po. Tapos, ako po, kasi nung nakaraan, nakabili ako ng pork jowl. Yung thin slice na ganyan. Meron po tayong sobrang kimchi at saka Korean paste. So, ayun na lang po yung sa atin siguro para less kanin tayo. Wow! Para mabawasan ng konti yung maga natin. So, habang hinihintay po pala nating maluto yung kanin mga kasawlo, binabad ko na po yung pork jowl sa tubig para madali po siyang ma-defrost. Tapos nung na-defrost na po siya, niluto ko na po agad siya para pagdating po ng mga bata, kakain na po. Bale, niluto ko lang po pala yung pork jowl sa sarili niyang mantika mga kasawlo. Tapos nilagyan ko lang siya ng salt and pepper para magkalasa naman po. Parang yung sa samgyupsalan lang po. Ganun lang po yung pagkakaluto niya. Tapos sinayaan ko lang po siyang maging crispy kasi parang trip ko po na makrispy yung pork jowl ngayon. Pero dati po, or pag nagsasamgyup po tayo, di ko po siya sobrang luto or pinapalutong para makadami po tayo. Kasi ang sakit niya sa gilagid ba yung tawag dyan sa Tagalog. Pag sobrang lutong niya, masakit po siya sa gilagid. So, ayan po, niluto ko po siya hanggang maging crispy. Tapos nga po, kaya naman po masala, maliwanag po yung lightning natin dyan kasi andyan po si Sao, nagtatawanan pa po kami dyan. May pinagkukwentuhan po kami, nakalimutan ko na kung ano, pero ayan po, andyan po siya. Ayan, pinakita pa nga po niya yung liwanag natin. Hindi nga po pala nabili ni Sao ng mga ulam yung mga bata, kaya nagpabili na lang po ako ng hotdog kay ate dyan. Tapos, siya na rin po yung pinagbalat ko. Sabi ko sa kanya para matuto po siya. Siya na din po yung nagluto niyan para may alam po silang gawaing bahay. Kahit sa simpleng ganyan lang po kasi 11 years old na si ate. Kaya medyo tinuturo-turuan na natin siya sa mga simpleng pagluluto po ng ganyan. Tsaka simpleng paglilinis po. Sabi ko sa kanya magwalis siya araw-araw sa sala. Tapos yung kahit mga baso lang, hugasan niya. Kasi po kawawa yung mga batang walang alam gawaing bahay po. So ayan po, luto na po pala yung ating pork jowls at kain po tayo. Pakita ko lang po pala sa inyo tong na ni Sao, na-invest niya na portable power supply po. 'Di ba po? Sobrang helpful po niya. Kahit wala po tayong kuryente diyan, maliwanag pa rin po sa bahay. Tapos habang kumakain po kami, presko pa din po. Kasi alam naman po natin yung panahon ngayon, sobrang init po. Kaya ayun po, thank you Lord po sa portable power supply na na-invest po ni asawa. Bali sa po yan, sa camper van po natin para pag umaalis po tayo, pag dinadatnan po tayo ng gabi sa daan, yan po yung ginagamit natin. Pag halimbawang inaantok po, tapos magpahinga lang sa daan, ayan po, meron po tayong at least po
meron po tayong gagamitin na electric fan. So, ayan po mga kasawlo, pagkatapos po namin kumain dyan, may kwentuhan pa po kami dyan tapos, inaano kami ni Sao, kinekwentuhan kami. Parang nagsasamji na din po pala kami dyan sa pork jol na niluto ko po at saka po dun sa sobrang kimchi natin at sobrang Korean paste nung nakaraan sa lechon baka po natin. Bali, sobra po lahat yan, pati yung lettuce po. Pagkatapos po pala namin kumain, sabi ko sa mga bata, maligo agad sila kasi sobrang init po. Actually po, araw-araw, pinapaligo ko sila ng umaga bago sila pumasok ng school, tapos pinapaligo ko din po sila ng afternoon para presko po sila, lalo na hindi naman po sila sa private school. Mga electric fan lang po yung ginagamit nila dun sa school po nila. So, ayan po, pinaligo ko muna sila, tapos inasikaso ko po muna. Ganyan po yung daily routine namin ng mga bata. Inaayusan ko po ng buhok para di masyadong maalisangan po sila. Tapos naman po, pagkatapos ko pong inayusan yung mga bata, nagkayayaan po kami ni asawa na pumunta ng bayan po. Bumili po kami ng chicken. Pumunta po kaming Porak para sa baon po ni Ray. Tapos dinagdagan ko na din po yung bili ko dyan para may ma-share naman po siya sa mga classmate niya. Bali, every Friday po kasi nagbabaon sila ng kanin para makakain sila ng maayos, sila ng mga classmates po nila. Ganda nga po nung ni Ma'am V na ganun para naman po, parang din po, sabay silang kumain, ganyan. So, ayan po, nasa Porak na po pala tayo. Diyan lang po kami bumili ng chicken drumstick po. Bali, chicken drumstick kasi yun po yung mga gusto ng mga bata, diba? So, ayan po, mga kasawlo. At dito na lang po tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod. Paalam. Maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po. Bye!